Tayo po ay magpasimula na sa gawain natin sa gabing ito at atin nga pong ipagpapatuloy ang Isaiah chapter 52. Nasa huling talata po tayo sa gabing ito. Then magre-recap tayo maya-maya pagkatapos ng verse 15. So gaya ng dati, bago tayo magpatuloy, tayo ay magsimula sa pamamagitan ng panalangin. Samahan po ninyo ako. Pray tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito, Ama, sa patuloy na pagkakaloob mo sa amin ng oras upang kami makapagpatuloy sa pag-aaral ng iyong salita dito sa aming online devotion. Salamat, Panginoon, sa koneksyon ng internet at sa iba't ibang facilities, sa iba't ibang lugar sa aming mga kapatid na ipinuprovide mo upang makakonect sa ganitong gawain. Tulungan mo po ang iba, ang lahat ng kapatid namin at ang lahat ng mga dating sumasama sa gawain ito na sila'y makabalik, mag-aral patuloy ng iyong mga salita. Patnubayan mo kami at gabayan, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa iyong lahat ng ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, yan nga po. So magandang gabi uli sa pamilya ni Ate Alma, sa inyong buong sambahayan, at syempre kay Mami Ay. At maya-maya siyempre, hindi ko alam kung nandyan na si Christine o kung sino man yung ibang nandyan pa na hindi ko nakikita ang pangalan. Magandang sa gabi po sa inyong lahat. Ayan, nandyan na si Pastor Claude. Magandang gabi, Pastor. Kumusta kayo dyan sa inyong tahanan? Kumusta ang mga bata? Okay, so kagabi nga po, natapos natin ang verses 13 and 14. At ito ay tumukoy dun sa panimulang mga propesiya hinggil sa buhay ng Panginoong Hesus o yung Mesiyas. At tinukoy din natin siya bilang isang nagdurusang lingkod and the suffering servant. At alam nating lahat kung ano yung mga nangyari. Ano po? Doon sa 13, sabi doon, ang lingkod ko ay magtatagumpay sa kaniyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. So alam nating lahat ang naging pagtatagumpay ng Panginoong Hesus. Otherwise, kung hindi nagtagumpay ang Panginoong Hesus, ay wala tayo sa kasasalukuyang panahon. Wala tayong pinag-aaralan at wala tayong ganitong dedikasyon at commitment sa kaniyang salita. At sa verse 40 naman, marami ang nagulat nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kaniya, halos hindi makilala kung siya ay tao. Magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po muli sa inyong pagsama. Ayan, mabuti naman at maayos ang pamilya ni Pastor Claude at si Pio, no? Ayan, pagpray natin na magtagumpay, hindi lang sa literal na panalo, kung hindi doon sa satisfaction. Agnes ba yun, Pastor? Provincial meet ng Arnis. Pag sinabing provincial meet ay Istaka ba ang tawag doon? O Southern Tagalog, ano? Kasama yung Batangas dyan. Okay. So, ngayon sa ating pagpatuloy, sa ating pag-aaral, ay doon sa verse 14, nakita nga natin doon yung, nangyari doon sa Mesiyas o sa Panginoong Hesus. Nang sabi sa kahapon, hindi natin makilala kung ano bang itsura niya. Ito ba'y tao? O ito ba ay hayop o kung ano man. Kasi grabe ang naging pagkasira ng kaniyang mukha, ng kaniyang itsura. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ipinagpatuloy niya ang kaniyang pagpapakahirap, yung pagpapakasakit para lamang matubos ang ating mga kasalanan. Kaya lagi nating maaalala lagi yung binabangkit sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, no? Sabi doon ay siya ay tunay na Diyos, pero hinubad niya ang kaniyang pagiging Diyos. Hanggang doon sa hanapin natin para mas maganda na mabasa natin yung eksaktong talata. Mabilis lang naman ito. Philippians chapter 2 verse 5. Sabi doon, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay siya na isang alipin. Ipanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Bakit binanggit din yung maging ito man ay kamatayan sa krus? Dahil yun ang pinaka mababang
level ng kamatayan. Pinakapangit, pinaka-outcasted, kumbaga, pag ikaw ay namatay sa krus, sa pagkakapako sa krus, sa kapanahunan nila, ikaw na yung pinaka walang silbing tao, ikaw na yung pinakamababa sa lahat ng level ng tao. At iyon ay ginawa ng Panginoong Hesus. Inari niya ang sarili niya na pinakamababa sa lahat. Kasi dala-dala niya yung ating kasalanan. Alam ba natin yung epekto noon sa mundo? Actually, yung pagkaroon ng kasalanan ng tao, ito ay nagdala sa atin sa pinakamababang level ng pwedeng creation, dahil tayo ay nagkasala, sumuway tayo sa Diyos, dahil doon tayo ay naging pinakamababa sa paningin ng Diyos. At yung pagiging pinakamababa na yan ay pinasa ng Panginoong Hesus. Kinuha niya sa atin. At ang sabi nga ay, yung word na outcast, He was outcasted so that we can be lifted high. Yung pagiging mababa ng Panginoong Hesus, ito yung nagdala para tayo'y maitaas hanggang doon sa kaitaas-taasan sa kalangitan. So talagang yung salita, yung titulong nagdurusang lingkod ay akma-akma sa sitwasyon. Magandang gabi, Brother Edgar. Welcome sa ating pag-aaral. So yan po. At talagang ang ating witness lamang, ang ating nakikita at nasaksihan lang ay yung mga pelikula. Pero kung ating i-analysang maigi, yung mga nakalagay dun sa aklat ng Ebanghelyo, the books of the Gospel, the Matthew, Mark, Luke, and John, napakatindi. Hindi natin kayang ilarawan kung anong itsura ng Panginoong Hesus nung panahon siya ay pinarusahan o nagdala ng kaparusahan sa tao. Ngayon, sa talatang 15 nating tatalakayin sa gabing ito, ang sabi dito, ngayon marami rin ang mga bansang magugulantang. Pati mga hari kapag siya'y nakita ay matitigilan. Makikita nila ang hindi nabalita kahit nakailan at mauunawaan ang hindi pa narinig ni numan. Kanina lang at kaukay kahapon natalakay natin yung pagkagulat ng mga tao sa itsura ng Panginoong Hesus. Subalit this time sa verse 15, kabaligtaran naman ang magiging pagkagulat nila. Sila'y magugulantang, matitigilan, hindi nila alam kung anong kanilang iisipin o paano sila maniniwala. Anong nangyari? Itong tao na hindi natin makilala, itong tao na pinarusahan, sinira ang katawan, hinubaran, ipinako sa krus, namatay, ilinibing, ay muling mabubuhay. So, yan ang nangyayari. So, ang talatang ito ay isang makapangyarihan at prophetikong deklarasyon ng pangkalahatang epekto ng lingkod ng Panginoon na magdadala ng kaligtasan sa mga bansa at mag-aanyaya ng pagkamangha at pagmumuni-muni kahit mula sa pinakamakapangyarihang pinuno. Bakit ginamit o binanggit dito yung mga pinuno? Sabi doon, dahil they represent their people. Pag yung mga ordinaryong tao lang yung namangha, walang kwenta yan. Nagkakahaka lang yan. Walang malinaw na pag-iisip ang mga tao. Pero pag yung pinuno na yung namangha, ibang klase yan. Dala-dala niyan yung buong mundo o yung buong kaharian nila. Ang talatang ito ay tumutukoy sa pangkalahatang saklaw ng plano ng Diyos na tumutubos sa kapakumbabaan na kinakailangan sa harap ng kanyang katwiran. Ito ay isang paalala ng kapangyarihang magbago ng Ebanghelyo at ang panawagan para sa lahat ng tao na isalang-alang at tumugon sa mensahe ng kaligtasan. Ang isang bagay na makikita natin dito, yun mismo pagbabago na nangyari sa Panginoong Hesus. Yung dating mapangit na mundo, nilinis niya, pinaganda niya. Yung dating makasalanang mundo, isinaayos niya, ilinayo sa kasalanan at iniligtas. Yung mundo ng kamatayan, pagdurusa, inalis niya, ginawa niyang mundo ng kaligtasan, kaligayahan. He transformed every aspects of the world, of every human life. But of course, kinakailangang manampalataya. But yung faith itself, yung pananampalataya mismo, hindi nanggaling sa atin. Hindi ito desisyon natin, hindi ito dahil nabalitaan ko sa kapitbahay ko, mananampalataya na rin ako. Hindi yun eh. Ito mismo ay pagkilos ng banal na spirito sa buhay natin. Ephesians chapter 2 verses
1 to 11 or the whole chapter. Pero yung nakatukoy doon tayo muling binuhay hanggang verse 7 yon, no? At doon sa verse 8, nakita natin, nabasa yung pagkakaloob niya ng kagandahang loob. Sa verse 9, sinabi doon na hindi ito sa atin. Wala tayong ginawa, wala tayong contribution. Gaano ka man kabait, gaano ka man mapanalanginin, gaano ka man matulungin, gaano ka man gumawa ng mabubuting bagay, baliwala lahat yun. Dahil ang kaligtasan ay nagmula sa Panginoon. Kaya nga kagandahang loob. So yun po tatandaan natin. Ano po? Ngayon, yung mga sitwasyon na yun na binanggit ko, ito ay nagpabaligtad sa mundo. At dahil sa katotohanan na ito, maraming namangha, maraming nagtaka sa atin na lang sitwasyon, sa ating personal na buhay. Itong tao ito dati masamang tao, suwail, mamamatay tao, pero bakit ngayon parang ang bait niya at nag-aaral siya ng Bible? Bakit siya ay nananampalataya? Bakit siya naging pastor? Naku, napakarami ko pong kilalang pastor na dating hold-upper, dating mamamatay tao, syempre si Apostol Pablo, dating hijacker, dating lahat na nang sabihin mong kasamaan ay makikita mo. Pero nung sila ay dinala ng Panginoon sa kulungan, literal na kulungan, doon sila binago ng Panginoon. Hindi ko alam kung meron sa inyo nakarinig doon sa testimonya ng anak ni Dolphy. Yung singer na umawit ng I think Tupang Ligaw ba yan? Si Boy Ajuero. Napakarami po, hindi ko kayang isa-isahin. So ito mga bagay na to, yung nagbigay ng pagtataka at ang term na ginamit doon ay nagugulantang ang mga tao. At yung katotohanan na ang lahat tayo sa atin di mapupunta sa impyerno, muli ito'y binaligtad. The Lord reversed everything. Yung ating buhay na papunta sa impyerno, magiging mapapapunta sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. But again, uulitin natin, kailangan ay makatanggap ka noong biyaya ng Diyos, yung kaniyang kagandahang loob. At yung salitang election or pinili, hindi natin alam. Pero the Bible is clearly saying, ang lahat ay binigyan ng Diyos ng pare-parehong pag-asa. Ayan, so hindi natin tatalakayin ngayon sa aspetong ito, yung election, at medyo madugong talakayin yan. So, balik tayo. Okay, nandiyan pala si Nanay Ching at si Nanay Gertrudes. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli ang talatang ito ay propesiya para sa Panginoong Hesus, ang nagdurusang lingkod na itataas pagkatapos ng kanyang kaaba-abang karanasan. Ang talata ay nakikita bilang pangunang pagtingin at pagpapahayag ng resulta ng kanyang kaapihan sa krus. Nakita natin sa mga naunang talata paano siya inapi, paano siya sinira. Subalit ang kanyang pagliligtas sa mga tao at ang kanyang muling pagkabuhay, nakasunod ang muling pagkabuhay ng mga taong nangamatay na. Sa huling panahon, ang mga mananampalataya ay muli ring mabubuhay. So, malinaw na sa ating lahat yan, at yan ang ating iniintay na mangyari. Ang mga katotohanan ito ay magdudulot ng pananahimik sa ng mga hari at bansa. Silang lahat ay mamamangha sa pagkaunawa ng katuparan ng inihayag na plano ng Diyos. Ito ay ang katotohanang mangyayari na ang kaniyang pagdurusa ang magiging pinagmumulan ng kaligtasan. Doon mismo sa sitwasyon pa lang nung kamatayan niya sa krus, may mga tao doong namanghanay. At napatunayan nila, binanggit nila na ito nga ang Mesiyas. At yung mga kapatid ng Panginoong Hesus mismo, kasama sila sa namangha. Nanampalataya sa Panginoong Hesus, kinilala siya bilang Mesiyas. Matapos na siya ay muling mabuhay. Isa na dyan si Santiago, si James, si Jude, at yung iba pa. Meron ding kapatid na Juan. Ayan. So, paulit-ulit natin binabanggit ito kasi ito'y napakagandang patotoo. At yung kamangha-mangha na iyon na nangyari o naramdaman ng tao sa Panginoong Hesus, yun din ay nararamdaman sa ating lahat, sa atin na mga binago ng Diyos. Kung tutuusin lang, technically, pwede tayong maging proud dahil tayo ay kasama sa pamilya ng Diyos. Tayo'y binago niya.
Ako mismo pwede ko ipagmalaki sa sarili ko kasi kilala ko at alam ko kung anong klaseng buhay mayroon ako dati. Pero ito, binago ako ng Diyos at naging pastor, naglilingkod sa Kanya. Pwede maging proud ang mga Kristiyano. Pero syempre, alam natin na hindi katangian ng isang mananampalataya ang pagiging proud. Still na andun yung kababaang loob. Kasi ang kababaang loob ay bunga ng pagiging mananampalataya. Fruit of righteousness. Okay? Ang konteksto ng talatang ito ay kaganapan ng paghihirap ng Mesiyas at ang pagliligtas niya sa mga tao laban sa kasalanan. Bahagi ito ng mga awit ng lingkod sa aklat na ito ng Isaias na naglalarawan sa misyon at pagdurusa ng lingkod ng Panginoon na kinikilala bilang isang individual at bilang isang representasyon ng bansang Israel. Sa unang bahagi ng talata ay mababasa ang ngayoy marami rin ang mga bansang magbugulantang na tumutukoy sa reaksyon ng mga bansa kasama ang kanilang mga hari sa pagdating ng panahon na kanilang masasaksihan ang pagliligtas ng lingkod na kanilang inapi at nilapastangan. Sa pamamagitan ng kanyang paghihirap at kamatayan, maraming tao ang maliligtas sa espiritual na kamatayan. At ang ebanghelyo ay kakalat o makakaabot sa lahat ng sulok ng mundo. Sa King James Version or King James Bible ay ginamit ang salitang sprinkling o kaya ay pagbibisik. Binibisik, parang ano bang application sa buhay na nagbibisik tayo. Ito'y nauugnay at nagpapaalala sa sistemang pagbibisik ng dugo ng Yung pagbibisik ng dugo ng hayop doon sa lumang tipan sa panahon ng pag-aalay, ito'y nagsisilbi na aksyon ng paglilinis o pagbabayad sala o tinatawag nating atonement. Dito, isinasagisag ang pagpapalaganap ng gawaing pagbabayad sala ng Mesiyas sa lahat ng tao na ginawang posible ang kanilang pagtubos at pagkakipagkasundo sa Diyos. Ang pagwiwisik ay paglalapat ng binabanggit sa Hebreo 9:22. Tandaan natin yung verse na to. Hebrews 9:22 na pagbububo ng dugo ayon sa kapatawaran or para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ang sabi sa verse, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa ibang salin ay kung walang pagpatak ng dugo or without the shedding of the blood, there is no forgiveness of the sins. Ang paniralang pati mga hari kapag siya'y nakita ay matitigilan ay nagpapahiwatig ng pagkamangha at paggalang na magkakaroon ng mga kapangyarihang pinuno ng mundo ng damdaming pagkamangha kapag nasaksihan nila ang epekto ng misyon ng lingkod o yung magiging resulta ng gawain ng lingkod. Tawag nga natin doon ang natapos na gawain ni Kristo. Ayan. Okay. Ang sinasabing misyon ng lingkod ay tumutukoy din sa tinatawag nating natapos nga na gawain ng Panginoong Hesus, ang kanyang pagdurusa, ang kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Mapabasa natin ito sa 1 Corinto chapter 15 verses 3 and 4. Ang mga gawaing ito na natapos ay nagdulot ng kaligtasan sa mga tao at ang pangako ng buhay na walang hanggan. Andun naman sa chapter 15 pa rin ng 1 Corinto verses 20 to 22. Ang sabi dito, ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Ito, malimit ko itong binabanggit pagka merong yung gawain sa mga patay. Lalo, syempre, pag Kristiyano yung namatay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Kaya napaka-importante ng relasyon sa Panginoong Hesus. Ang huling bahagi ng talata, makikita nila ay ito'y nagsasabi na makikita nila ang hindi nabalita kahit nakailan at mauunawaan ang hindi pa narinig ni numan.
ay ito'y nagbumungkahi na ang kaligtasan at pagbabagong dala ng lingkod ay magiging isang pagkahayag sa mga bansa. Ang hindi pa nasabi o narinig sa kanila noon tungkol sa tunay na katangian ng Diyos at ang kanyang plano para sa pagtubos ay ipaaalam sa kanila sa pamamagitan ng gawain ng lingkod o ng Panginoong Hesus. Ang mga hari at bansa na dating walang kaalaman ay makakakita ng hindi pa nasasabi sa kanila at magdadala sa kanila ng pagkaunawa na hindi pa nangyayari noong unang panahon. Ito ay ang sandali ng malinaw na pagkahayag ng kahalagahan ng sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Ang isa pang tema na makikita sa talatang ito ay ang pangkalahatang saklaw ng kaligtasan buhat sa Diyos. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay hindi limitado sa isang partikular na grupo o bansa, kundi inilaan para sa lahat ng tao at kultura. Kaya nga, make disciples of all nation. Ang gawain ng lingkod ay ang magdala ng pagkakasundo sa sangkatauhan at sa Diyos, anuman ang kanilang pinagmulan o katayuan. Ang term naman natin dyan ay reconciliation. Yung binanggit ni Brother Edgar kanina na redemption, ito yung pagtubos doon sa ating pagkakautang. Yung atonement naman ay paglilinis ng kasalanan. Lahat po yan pag pinagsama-sama, tumutukoy yan sa kaligtasan. Napakaraming terminology, theological term. Kaya importante na nag-aaral tayo ng theology. Yun namang regeneration, ito yung muling pagkabuhay. At meron pang adoption, yung pag-ampon. At syempre, merong justification, pagpapawalang sala. Meron pa ring sanctification o paglilinis. At ang pinakadulo, yung glorification. Ayan, pagbibigay ng karangalan. Ayan, I think Romans chapter 8 sa malapit sa basta within Romans chapter 8 verse 30 pababa na andoon yung mga na yan, yung mission na yan. So lahat po yan, tama po Pastor Landing, lahat yan itutukoy doon sa assurance of salvation. Pag pinag-aralan natin yung bawat termino na nabanggit kanina, ay yun po ang pinupunto, the assurance of salvation. Ayan. Okay. Muli, isang malalim na tema ng talatang ito ang pagkamangha at pagpapakumbaba ng mga makapangyarihan sa panahong maunawaan nila ang natapos na gawain ng lingkod at sa mga implikasyon nito. Nagsisilbi itong paalala na kahit ang mga pinaka-maimpluwensyang individual ay mapapailalim sa otoridad at katwiran ng Diyos at ang kanilang tanging tugon sa presensya ng lingkod ay katahimikan at pagmumuni-muni. Natatahimik ang lahat, itatapon nila ang kanilang kayabangan, katalinuhan, at lahat ay susuko sa Panginoon. Ang pagtikom ng mga bibig ng mga hari ayon sa King James ay sumisimbolo sa pagkilala sa otoridad ng lingkod at sa pagkilala sa kanilang sariling paghihimagsik at pangangailangan para sa pagsisisi. Ito ay binibigyang kahulugan bilang reaksyon ng mundo na inihayag na kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Sa panghuli, ang paghahayag sa mga bansa ay sumisimbolo sa pagbubunyag ng katotohanan tungkol sa plano ng Diyos na pagtubos sa mga taong nalubog sa pagkakasala. At ang pagtawag sa lahat ng tao na isaalang-alang at tumugon sa mensaheng ito. Sa pagkatapos ng talatang ito, pinapatunayan ang pangunahing layunin ng pagdurusa ni Kristo ay hindi ang makalupang paglaya. It is not the earthly freedom gaya ng inaasahan ng maraming Hudyo, kundi ito ang espiritual na kaligtasan mula sa kasalanan at ang paghatol ng Diyos. Ito'y natalakay natin doon sa ating discipleship. Ang naalala ko doon, sana maalala ng mga kasama ko noong Sunday, yung pagkakaiba ng aklat ni Mateo sa aklat ni Marcos, ni Lucas at ni Juan. Ang aklat ni Mateo ay isinulat para sa mga Hudyo, the Pharisees, the temple workers, yung mga Diyos, yung mga Israelita na nagmula pa doon sa lumang tipan. At silang lahat ay umaasa sa pisikal na pagliligtas ni Jesus, nung Mesiyas.
akala nila ay babaguhin ni Jesus, ng Mesiyas, ang political standing ng mga tao, yung economic situation ng Israel o ng Judea. Subalit iba ang ginawa ng Mesiyas. Tinupad niya yung pagbabago, pero nakafocus siya doon sa spiritual part ng buhay ng mga tao. Bakit spiritual? Dahil ito ang permanente. Maayos man ang physical mong itsura, maayos man ang economical na sitwasyon ng bansa, maayos man ang political situation, marami mang pera, mayaman man ang bansa, mawala man ang korupsyon, pero kung ang spiritual ay wala, babalik ang mga pangit na sitwasyon. Kaya alam mo, isa lang ang solusyon sa Pilipinas, spiritual regeneration. Magkaroon tayo ng presidenteng totoong mananampalataya, mga cabinet secretary na totoong mananampalataya, na hindi magpapatalo sa tukso ng pera, mga senador at congressman na mananampalataya, na hindi nagpapalagay, na hindi nagsisinungaling. Solve ang problema ng Pilipinas. Pero habang nananatili ang kawalan ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos, saan mang sulok ng mundo, mananatili ang korupsyon, mananatili ang kahirapan. Panalangin natin ang ating bayan. Napakagulo. Ayan po. So, itong talatang 15 ay nagpapakita ng mangyayaring pagtataka, at the same time, alam mo yung overwhelming na pagkatuwa. Magugulat sila, magugulantang. Teka, di ba ito yung taong ipinako sa krus? During that time, nung muling pagkabuhay, nung nalaman siya. Kaya nga yung mga Hudyo, nung panahon na yun, ay takot na takot. At di ba may kinasabat silang, kung hindi ako nagkakamali, yung mga bantay sa libingan na sinabing ninakaw yung bangkay kaya nawala. Well, natatalakay natin yan pagdating doon sa discussion natin ng Resurrection Sunday. Yung mga maling katuruan, naalala ko lang, nung ako hindi pa mananampalataya, ang isang itinuturo namin ay yung nasa aspeto ng psychology, na hindi talaga namatay si Jesus Christ. Siya ay nahimatay, nawala ng malay dahil sa pagod at sa hirap. At nilagyan siya ng mga essential oils, siya muli siyang nakapagpahinga doon sa malamig na libingan. At pagkaraan ng ilang araw, siya ay nakarecover yung kanyang kalusugan, kaya siya ay nagising. Well, hindi po totoo yun. Yun po ay itinuturo ko dati, doon nung ako ay nandun pa sa kabilang bahagi ng mundo. Pero sinasabi ko po sa inyo ngayon, hindi po totoo yun. Kasi kung hindi siya namatay, ano pa't nag-aaral tayo ngayon ng salita niya? Ano pa at mayroon tayong kagalakan doon sa sinasabi ni Pastor Nandig na assurance of salvation. Hindi tayo na-redeem, Brother Edgar, kung hindi namatay ang Panginoong Hesus. Wala tayong kaligtasan. Kaya ito mga kapatid, ang ating panghawakan. Totoo na namatay ang Panginoong Hesus. Totoo na siya'y muling nabuhay. At ang resulta ay ang ating kapatawaran sa kasalanan, pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan, pagdating ng dulong panahon. At yun po yung panghawakan. At yan ang katotohanan na nagmumula sa mga pahina ng banal na kasulatan, ang Biblia. Kung mayroon sa inyo hindi pa nakakasigurado ng kaligtasan, ito na yung panahon para kilalanin mo ang Panginoong Hesus pa. Yumuko kayo sa sarili ninyong sitwasyon, sa pagkakataon, at kilalanin mo ang Panginoong Hesus. Manalangin ka na siya'y kinikilala mo, tinatanggap mo siya bilang Diyos at tagapagligtas, at ibinibigay mo ang buong buhay mo sa Kanya. Yun po ang ating pamamaraan. Tapos na po yung sitwasyon noong yung prayer of acceptance na napakahaba, na minememorize o sinusunod lang naman at walang kapangyarihan. Ang kailangan po ay kusang loob. Hingin natin yan sa Panginoon. Okay, so sa ating pong pagwawakas, isummarize lang natin ng konti itong kabanatang 52. Konting summary lang po ito. Bagamat ito ay tatalakayin pa rin natin sa linggo sa ating Reflection Sunday. So ang Isaiah 52 ay nagbibigay diin sa pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita buhat sa pagkabihag sa Babylonia. At
ito ay sumasakop sa dalawang bahagi. Una, ang makasaysayang pagbabalik ng mga Israelita mula sa pagkatapon sa Babylonia at ang sukdulang espiritual na pagtubos sa pamamagitan ni Jesucristo. So makikita mo, it covers the law, yung sa Babylonia, yung law and the prophet ang covered noon, and then itong spiritual na pagtubos sa bagong tipan, ito naman yung salvation by grace. Okay? So, ibig sabihin, the whole generation, simula pa noon at hanggang sa kasalukuyang panahon. Ang Isaiah 52, okay, mamaya ako po sasagutin niya na ni Gertrudes, kasi siya po, meron po yung pinapahayag doon sa, I think, Matthew 27:28. Ayan. Ang Isaiah 52 ay isang patunay na sa matibay na pangako ng Diyos sa kaniyang bayan sa pamamagitan ng kaniyang dakila at makatuwirang kapangyarihan. Kaya kaya niyang tubusin at panumbalikin ang mga tao napalayo sa kaniya. Lahat tayo napalayo sa kaniya sa pamamagitan ng kasalanan. Yun nga ang tinubos ng nagdurusang lingkod. Muli, ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga sumusunod na konteksto. Panawagan na gumising, talatang 1, pinagtibay ang pangalan ng Diyos sa pananawagang ito. And then yung maayos na pag-alis from Babylonian to Jerusalem, which is ikinumpara natin doon sa from Egypt to wilderness o doon sa lupang pangako. And then of course, sa huling bahagi, yung mga propesiya kay Jesus Christ. Sumutukoy sa ministeryo ng Mesiyas na iligtas ang Israel. Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay binibigyang diin sa pagkakalat nito sa buong mundo, kung saan tinagurian ang mga taong gumagawa nito sa pagkakaroon ng magandang paa sa talatang 7. Ayan, so natalakay din natin iyan. Okay. Pagtubos sa pamamagitan ng biyaya. Ang lahat ng nangyaring pagliligtas at mga pangyayari pa ay buhat sa biyaya ng Diyos o ang kanyang kagandahang loob. Kaya doon sa Efeso chapter 2 verse 8, yung sola gratia, ito sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Again, yung tinatalakay natin kanina na wala tayong contribution. Lahat ay nagmula sa Diyos. At tinanggap lang natin. Ngayon, sa mas malalim pang pagtalakay, hindi ko alam kung nabanggit ko na dati, iba po yung receiving at accepting. Okay? So, ang ginawa natin ay receive. We receive Christ. Pag in-accept kasi, parang meron tayong decision. Okay, so natalakayin po natin yan sa ibang mga pagkakataon. Ano po? Ayan. Sa Sunday, tatalakayin naman natin yung kaibahan ng repentance at ng yung pagpapahayag, yung kalimutan ko yung term sa English, no? Kasi yung binabanggit sa 1 John 1:9. Hindi po repentance ang binabanggit sa 1 John 1:9. Kung hindi ito ay pagpapahayag. Kalimutan ko yung term sa English. Paki-recall po ninyo ako. Ayan. Napaka-importante po na malaman nating lahat yan. Okay, ang isa pang tema natin nalakay sa kabanatang ito, yung pagpapakababa at pagtataas. Binaba ang Panginoong Hesus, itinaas naman siya. Yung mga nagmamataas naman ay alam na natin yung konsepto na yan. Ano po? Ibinababa. Okay, so Ephesians chapter 2 verse 8. Okay, paglilinis ng mga tao sa kanilang mga kasalanan. Ipinahayag sa kabanatang ito ang pagbibisik, yung binanggit natin kanina na tumutukoy sa paglilinis ng kasalanan o yung atonement. So may dalawang klase ng atonement, yung partial and final or full atonement. Partial atonement nangyayari sa panahon ng lumang tipan sa pamamagitan ng yearly na pag-aalay ng hayop. Full atonement sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo na namatay sa krus. Ayan. Okay, in essence, ang Isaiah 52 ay nakikita bilang isang makapangyarihang deklarasyon ng planong pagtubos ng Diyos na nagsimula bilang propesiya sa kabanatang ito. At sa chapter 53, yung susunod, bukas ng gabi, ay dadalhin sa isang makasaysayang
pangyayari patungo sa sukdulang katuparan nito sa persona at gawain ni Jesucristo. Binibigyang diin dito ang biyaya ng Diyos o ang kaniyang kagandahang loob. Sumasakop din ito sa pangailangan ng kabanalan para sa bayan ng Diyos at ang epekto nito sa buong daigdig. Ayan po. So, ang mga practical na aplikasyon sa buhay natin ng Kabanatang 52 ay ating pag-uusapan naman sa linggo, alas 6 ng gabi. Ayan, Nanay Gertrudes, pag Sabado po ay alas 6 ang ating devotion at ganun din po pag linggo. Actually, hindi ko pa nagawa. Inad ko kayo sa GC ng TLCC EODO pero siguro hindi nyo lang na-recognize. Umalis din kayo kaagad pagka-add ko sa inyo. Ayan. Okay. Bigyan niyo po ako ng ilang minuto. Yung tanong ni Nanay Gertrude, sinahanap ko yung eksaktong verse. Matthew 27. Okay. Okay. Ang tanong ni Nanay Gertrudes doon sa asama siya. Saan po nagpunta si Jesus nung namatay po siya? Bago po siya nabuhay. Ang sagot po ay nasa Matthew 27. Simulan natin sa verse 50. Pababa. Kung meron po kayong Bible na Nanay Gertrudes o kayo rin po diyan mga kapatid ay basahin po natin. Muling sumigaw si Jesus. Matthew 27:50. Muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila sa libingan at pagkatapos ng muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at do'y marami ang nakakita sa kanila. Ito yung pinag-uralan natin na sindak ang opisyal at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Sabi nila, tunay na siya'y anak ng Diyos. Okay, wala pong literal na binanggit dito sa Bible kung saan siya literal na pumunta. Opo? Pero yung binabanggit doon na nabuksan ng mga libingan, may mga nagsasabi na siya ay pumunta sa kailaliman at upang sunduin o buhayin yung mga nangamatay na mananampalataya buhat nung sa kapanahunan pa ng lumang tipan. Kaya nga may sinasabi sila na unang pagkabuhay doon. Ano po? So, ngayon, kung meron po kayong mga ibang idea tungkol dito, pwede po ninyong i-share at atin pong pag-uusapan. Tingnan natin yung binabanggit sa ibang bahagi ng Ebanghelyo. Sabi sa Marcos chapter 15 verse 38, at napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang opisyal ng mga kawal nang makita kung paano namatay si Jesus. Sinabi niya, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Naroon din ang ilang ang babaeng nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Salome at si Maria na ina ng nakababatang si Santiago at ni Jose. Mula pa sa Galilea ay sumusunod na sila at naglilingkod kay Jesus. Naroon din ang iba pang mga babaeng kasama ni Jesus na pumunta sa Jerusalem. Again, hindi direktang binanggit. Ano po? Okay. Ang mga Bible scholar ay nagpahayag na si Jesus ay bumaba sa kailaliman para buhayin ang mga namatay. Okay, at pero ang ating binabasa dito ay ayan, sa Lucas naman po, chapter 23, verse 44, ang sabi doon, okay, simulan natin sa verse 47, ang sabi, nang makita ng kapitan ng mga kawal ang nangyari, siya ay nagpuri sa Diyos na sinabi, tunay ngang matuwid ang taong ito.
Maraming tao ang nagkakatipon doon at nanunood. Nang makita nila ang mga nangyari, umuwi silang dinadagukan ng kanilang dibdib dahil sa lungkot. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kasamahan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumama sa kanya mula sa Galilea. Pinagmasdan nila ang mga pangyayaring ito. Okay, ang huling bahagi, tunghayan natin sa aklat ni Juan, ni Apostol Juan, kung ano ang binabanggit sa panahong namatay ang Panginoong Hesus. Okay. Okay, ang sabi doon sa verse 38 ng Juan chapter 19. Pagkatapos nito, si Jose na taga Arimatea, ito ay paglilibing. Okay. Doon sa yung pagkamatay ni Jesus ay binabanggit doon sa John chapter 19 verse 28. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit nito sa isang tangkay ng hisopo at inilapit sa kaniyang bibig. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kaniyang ulo at nalagot ang kaniyang hininga. Okay. Ayan, so, yun po, Nanay Gertrudes, yung pong inyong katanungan, ang direktang sagot ko po doon, base sa banal na kasulatan, walang direktang binabanggit kung saan siya pumunta, hindi literal na binanggit. Pero mamaya po, i-check ko doon sa ibang salin ng Bible kasi ang binasa natin ay Magandang Balita Biblia para po kayo mabigyan ng paunang tugon. Uubos po kasi tayo ng medyo mahaba-habang oras kung ito'y tatalakayin natin ng buong buo. Ano po, kung meron man kayong marinig na ibang katuruan na nagsasabi ng kung ano man, ang payo ko po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig dito ay i-verify natin sa sinasabi sa Bible para hindi tayo maligaw. Sa panahon ngayon, marami nagtuturo ng kung ano-ano na hindi naman direktang binabanggit sa Bible o ni references o relationship sa mga existing verses ay malabo. Kaya huwag po tayong maghahaka-haka. Okay, so pansamantala mga kapatid, hanggang doon lang po muna tayo. At kita-kita po tayo bukas para sa pagsisimula ng chapter 53 and then sa Sunday 6 p.m. Bukas po 6 p.m. din tayo. Sunday 6 p.m. naman yung ating reflection. Pag-uusapan natin ang mga practical na aplikasyon ng chapter 52 sa ating mga buhay. Welcome na welcome po ang lahat na mag-join at magbahagi ng kanilang mga practical na application sa mga bagay na ating natututunan. Salamat din po, Nanay Gertrudes, sa inyong pag-suporta sa gawain po natin. At kumusta po sa lahat ng mga taga Santa Rosa, Laguna. Ayan, I think kasama nyo si Tita Monet. Ano po? Okay, mga kasama po natin yan dati sa Winner Church. Kaya natutuwa ako dahil namimit pa natin sila dito bagamat online. Okay, so muli po tayo magwakas sa panalangin para tayo ay makaproceed sa mga susunod pa nating gawain. Samahan po ninyo ako. Muli po, Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon pong ito, sa mga bahagi ng buhay namin na inilalaan namin upang makapag-aral ng iyong salita. Salamat, Ama, pagpalain po ang bawat isa na naka-join sa online. Bigyan po sila ng patuloy na biyaya ng karunungan, ng kababaang loob, at patuloy na pagpapasakop sa iyong biyaya. Ikaw, Panginoon, ang magpala sa bawat isa sa amin at patuloy kami na makapaglingkod sa iyo sa anumang bahagi ng buhay namin na nagiging kalugod-lugod sa iyo. Gamitin mo po ang bawat isa upang ang mga salitang ito'y maipahayag sa ibang tao, upang ikaw'y maparangalan at upang makamit nila ang kaligtasan na magdadala sa kanila sa kalangitan at sa buhay na walang hanggan. Salamat po, dakilang Diyos. Iniaalay namin sa iyo ang lahat ng ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Pastor Claude, Nanay Gertrudes, Mami Ay, syempre kay Pastor Nanding,
kay Brother Edgar, ayan, ang pamilya ni Ate Alma, at si Nanay Ching, sino pa ba yung nandito? Sa inyo pong lahat, salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pag-join sa ating pag-aaral. Kita-kita po tayo bukas sa mga susunod pang gawain. Yung pong hindi ko nakita ang mga pangalan, maraming salamat din po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory.